What's up mga kamaster? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Bago po natin simulan ang episode na ito ay ipopromote ko lang po muna yung YouTube channel ni Mrs. Nang sa ganun po ay papayagan po tayo na makapag-video at siya po yung magbabantay sa baby namin. Please support Jikai TV. Yun po yung pangalan ni Mrs. sa kanyang YouTube channel. Ang link po ng Jikai TV YouTube channel ay makikita sa description ng videong ito. Sa episode na ito mga kamaster ay atin pong pag-usapan ito pong tanong ng maraming GSIS borrowers tungkol po sa kanilang ina-applyan na GSIS multipurpose loan. Marami kasi ang natataka mga kamaster kung bakit lumiliit yung kanilang net proceeds mula po nung sila ay nagpa-compute, nung sila po ay humingi ng tentative computation at compared po doon sa araw mismo kung kailan nila i-confirm yung kanilang ina-applyan na GSIS multipurpose loan. Hindi po ako taga GSIS kaya wala po akong direktang kaalaman kung bakit nakaganon. Pero ito po yung theory na sa pagkakaalam ko ay posibleng dahilan kung bakit lumiliit yung net proceeds during the confirmation compared po doon sa kayo pa ay naghingi ng tentative computation. Ang multipurpose loan kasi mga kamaster ay kinoconsolidate niya yung iba't ibang GSIS loans ninyo maliban na lamang dito sa policy loan, GFAL at saka sa housing loan. So ibig sabihin kung meron kayong emergency loan, console loan, yun po ay makonsolidate doon sa inyong multipurpose loan. At saka mga kamaster, ang dahilan kung bakit lumiliit yung net proceeds dahil nga sa pagdaan ng mga araw. Kasi yun pong i-deduct na outstanding loan balance ng inyong console loan, emergency loan at iba pang GSIS loans mula po sa inyong multipurpose loan, yun po ay based doon sa pitsa mismo ng inyong pagka-grant ng inyong loan. So ibig sabihin, dahil nga lumipas yung ilang araw o kaya ay linggo mula noong binigyan kayo ng tentative computation at saka yung araw mismo kung kailan ninyo i-confirm yung inyong GSIS multipurpose loan. Yung ilang araw na yun mga kamaster, ilang linggo na yun na pagitan nila ng dalawang transactions na yun ay nagkakaroon po ng interest yung inyong existing GSIS loan accounts. Kasi nga lumipas yung mga araw or linggo kaya siya nadadagdagan yung kanyang interest kung kaya nadadagdagan yung kanyang outstanding loan balance. At kapag tumataas yung kanyang outstanding loan balance, yun pong inyong loanable amount sa multipurpose loan ay hindi po tumataas. Tumataas lamang yan kapag yung inyo pong period of paid premiums ay pumasa doon sa next bracket ng inyong loanable amount. Pero kadalasan po pag ilang days lang or months o linggo, yung loanable amount ay maintain yung kanyang amount mga kamaster. Let's say times 7 or times 10 of your basic pay o kaya ay times 14 of your basic pay. Yun yung palaging loanable amount. Samantala, yung outstanding loan balance ng mga existing GSIS loans ninyo, every day po tumataas yung kanyang outstanding loan balance dahil nga sa paglipas ng araw at sa karagdagang interest na talagang sinacharge ng GSIS every single day. To make it clear mga kamaster, yun pong interest rate ng GSIS ay let's say per annum po yung kanyang rate, pero every single day ay mayroon po yung corresponding amount na tinutubo or nag-i-increase doon sa inyong loan balance. Kung kaya ito yung pinakadahilan talagang mga kamaster na nakikita ko po kung bakit lumiliit yung inyong net proceeds sa araw mismo ng pag-confirm ng multipurpose loan compared doon sa araw na kayo ay binigyan ng GSIS ng tentative computation. So mayroon kasi mga GSIS borrowers mga kamaster na humihingi ng informasyon kung bakit nakaganon. Sila po ay nagtatanong na bakit ganun yung nangyayari. At paminsan-minsan kasi mga kamaster ay binibigyan natin ng kulay. Yung binibigyan natin ng kulay yung pag-increase ng loan balance at pagbaba naman ng net proceeds. Maaring sinasabi natin o naiisip natin na baka ay nadadagdagan ng additional charges o kaya ay
napupunta sa maling tao, yun pong dagdag kung kaya lumiliit yung ating net proceeds. Pero nakikita po natin mga kamaster ay yun pong pagtaas ng kanyang outstanding loan balance every single day po na lumilipas. So let's say matagal yung period mula nung pagbigay ng GSIS ng tentative computation at saka yung period naman ng inyong pag-confirm, kung aabot yan ng 1-2 linggo, yung 7 or 14 days na yun mga kamaster ay napakalaking amount na po ang total na nadagdag sa kanyang outstanding loan balance, especially kapag malaki po yung inyong outstanding loan balance. So yun po yung nakikita nating dahilan dyan mga kamaster. So wala pong ibang additional charges tayo nakikita dyan, kundi yun pong regular lamang na interest na charge ng GSIS. Kaya lang tumatagal, lumilipas yung mga araw, kung kaya talaga namang tumataas yung inyong outstanding loan balance. So sana po ay nakatulong ito doon sa mga GSIS members na nagtataka kung bakit ganoon yung nangyayari, at maaring isa po kayo doon kapag kayo po ay try sinubukan po ninyo ng pag-apply ng GSIS multipurpose loan. So sana po nakatulong yung impormasyon na yon sa inyo mga kamaster. So hanggang sa susunod po na episode natin dito po sa ating YouTube channel. Keep safe everyone.